Diyos, hindi pa kami nagbibigay. Wala, lagi po daw silang nagkukulang. Palaging may nagkakasakit. Pero nang nagbigay na po sila, they obey God. Meron mang nagkakasakit pero hindi yung kailangan ng pera na ibibigay or na gagastusin. Yun po, marami po sa atin, di ba po, ang naka-experience when we tithe. Protected po lahat kung anong meron tayo. At na-experience po natin na meron tayong nare-receive na hindi natin alam paano, saan. Promotions. Paano po ako mapopromote? Sa bahay lang naman ako. Promote sa sahod. Amen? Promote sa relationship ng inyong employers. Kung noon, mababait sila. Ngayon, pinakamabait na sila. Diba? Off days. 2 times a week lang noon. Ngayon, every Sunday. Plus public holiday. Plus baon pa pang isiling. Diba? Praise God. Tap up. Ganun po ang mag-bless ang Panginoon. Amen. So, how should we tithe? Right attitude in tithing. Sabi po doon sa 2 Corinthians 9, 6 to 8. Tingnan po natin. Remember this, a farmer who plants. Nag-o-offering siya. Nagsasabi po siya ng, thank you, Lord. At nakasmile. At ginawa ko po yun nung high school po ako. Nagbigay po ako sa offering bag. Sabi ko rin, thank you, Lord. Nakasmile. At alam niyo po ba, 250 pesos lang po yung ko sa college po pala ako. Baon ko sa college, 250 pesos a week. May sobra pa po ako. May pambili pa ako ng kakanin pag-uwi ko sa bahay. Praise God. Kapag, grabe po ang Lord eh. Hindi mo ano ba yan? Hindi mo masukat. Hindi mo ma-fato. Ano ba sa Tagalog yun? Assignment yun na po. Basta hindi masukat kung gaano mag-bless ang Lord. Ano po? And lastly po, not for a show off. Hindi po dahil sa pride. Alala ko din po nung nag-tithes ako. Ibigay talaga. Tapos yung mga katabi ko walang pambigay. Kinuha ko yung tithe envelope ko. Tapos talagang pag ng offering bag, ganun talaga. Alam niyo po, hindi ako na-bless. Kahit full po yung tithes ko. Hindi po ako na-bless. Kasi yung pride kasi yung nauna eh. So kahit nagaano po, nagbigay man tayo ng full, or sobra man, or pero kung ang puso po natin ay hindi naaayon sa paningin ng Panginoon, hindi rin po tayo mabibless. Kaya po, magbigay po tayo ng may kagalakan. Amen? At walang pagdududa. Huwag mag-alala saan napupunta ang iyong tithe. Dahil ang Lord ang nakakakita. Amen. Praise God. Palapalap po. At kapag po tayo ang nagbibigay, tayo din po ang tatanggap. Hindi ang ating kapitbahay. Amen? Kaya kung gusto po nating ma-bless, gusto po nating yumaman not only materially, but spiritually, give generously with a cheerful heart. Amen? And results of tithing. Una po ay, there's food or provision in the house of God, open heaven, pouring out of blessings, protection from the devourer, freedom from the curses, and honor or appreciation from God and men. So, how can we apply? Even if you have not given your tithe, we have to make it a priority. Pag darating na po ang sahod,
unahin po munang ikaltas ang tithes. Di ba po? As a believers, we are called to honor God with the first fruits of our labor. Tithing should not be an afterthought but a priority in our budget and financial planning. Sabi nga po ng Lord, di ba? Test me in this. So we have to prove and start giving our tithes. Sabi po sa Proverbs 3:9 to 10, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Meron pong kwento, may isa pong member ng church, napapray po siya sa pastor. Pastor, pag-pray niyo naman po ako. Gusto ko pong magkaroon ng trabaho at gusto ko pong mag-tithes. Pinag-pray ng pastor. After po niya, nagkatrabaho po siya. Ang sahod po niya, 10,000 pesos a day. So, magkano po yung tithes niya? 1,000%. Kasi 5,000 yun din, di ba? Pero nagbigay pa rin siya. Naging 100,000 yung sahod niya. Yun po naisip niya, ang bigat. Parang ayaw kong magbigay. So, bumalik po siya sa pastor, nagpa-pray ulit. Pastor, pag-pray niyo naman po ako na magaganahan ko pa akong magbigay ng tithes ko with a cheerful heart. So, pinag-pray ng pastor, Lord, ibalik niyo po ang trabaho niya na 10,000 pesos na. Para mas mabilis sa sakit. Magbigay. Huwag po nating antayin na ganun po ang mangyari sa atin. Patuloy po tayong mag-obey at magbigay sa Panginoon. I-prioritize po talaga natin. This is holy for the Lord. Kailangan priority to. Kailangan mas mauna to na ibigay. Huwag po kayong mag-alala. Dahil ipoprovide po ng Lord lahat ng ating pangangailangan. Hinamon tayo ng Lord, test me in this. Huwag po pag may nag-challenge sa atin, na-challenge kita, pagpapayat ka in 3 days. Diba tayo magta-try naman, di ba? Hindi na tayo kakain in 3 days. Kaya pumayat. Challenge kita. Kapag magawa mo to, bibigyan kita ng ganito, ganyan. Ito? Yun po ang Malakay 3:10 eh. Test me in this, and I will open the windows of heaven, pour out of blessings be upon you. Okay po? So, we have to make it as our priority. Second po ay trust in God's promises. 2 Corinthians 1:20, for all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ our amen, which means yes, assents to God. Trust God. God is asking us to trust Him. Kaya po ipagkatiwala po natin sa Kanya. Amen? Dahil po siya ay totoo sa mga pangako niya. Number 3 po ay give with joy. God does not want us to give out of guilt or obligation. We are invited to give because we understand that we are stewards of God's resources, and we are excited to participate in the work He is doing in the world. Sabi po sa 2 Corinthians 8:2. They are being tested by many troubles, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Alam niyo po, nung nag-tithes na po ako, gusto ko more pa ang ibigay ko sa Lord. Alam niyo po, praise God, nag-decide po ako 2,000 yung, example po 2,000 yung sahod ko. Inigay ko po na tithes is 250. Alam niyo po ba, bigla na lang may promotion na darating.
Tapos yung naging sahod ko, naging 2,500. Tapos, nagbigay na naman ako ulit 300. Dumating na naman promotions, naging 3,000 ang sahod. Grabe po, kapag we cannot outgive God kasi. So the more we give to God, mas more pa ang ibabalik po niya sa atin. Amen. Kaya wag po tayong maging tight. Tight? Wag po tayong tight sa ating pagbibigay ng tithes. Only po with open arms. Open arms. Awit na tayo ng open arms. With open heart. No? Para po may pag-ibigay, ready na po ang ating mga kamay na nag-receive. Kasi pag ganito palagi, wala, tatalsik na po yung blessings. Hindi makakapasok. Amen? So, give with joy and give sacrificially. Sometimes tithing may feel like a sacrifice. However, God will honor your faithfulness and He will provide for your needs. Naalala ko po si Pastor Adech na sermon ko niya about tithing. Tapos habang na po, offering na, meron pa akong $50 sa aking wallet. Nag-pray na si Pastor. Meron, habang nagpipray po, meron po nagsabi sa akin, ibigay mo niya $50 mo. Merong isa naman nagsabi, huwag mong ibigay, gagala ka pa mamaya, wala kang pangastos. Sabi naman ng isa, ibigay mo, magtiwala ka sa Lord. Be-bless ka ng Lord. Sabi ng isa, wow! Wala ka ng pangkain mamaya, gagala ka pa. Praise God po, no, na naig po ang Holy Spirit. Binigay ko po yung $50 without thinking of anything. Pagkatapos po ng service, may tumawag po sa akin. Meron ka, halika dito. Ano po yun? Binigyan po ko ng sobre. Ano po ito? Pagtingin ko, $100. Wow! Praise God. Grabe po, no? Kapag magbigay tayo sa Lord, talagang minsan sacrificially. And if we obey, di ba po, there is blessing in obedience. So if we obey God, hindi lang po niya dudoblehin, triple pa, sobra.